Magpapray na po tayo. Yes, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa araw na ito, Lord, na iningatan mo kami, nakarating kami dito ng ligtas, Lord. Salamat sa aming buhay, Lord God. Salamat sa iyong kabutihan, Lord God. Nawa, Lord God, na patawarin niyo kami sa aming nagawa. Salamat, sinasadya at di sinasadya sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, lumalapit kami sa iyo, Lord God, na walang isip mo kami na inyong banal, Lord God, mula ulo hanggang tarapaan, Lord God, ang aming puso, ang aming isip, Lord. Upang maging karapat-dapat kami, Lord, na humarap sa iyo, Lord God, nawa sa lahat ng mga maririnig namin na iyong mga salita, Lord God, ay may apply namin sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Handa na po ba tayo gawin sa ating Panginoon? Sino mo dito ang nagdadalak ng narito siya? May tuwa sa piling.
We worship you and we bless you in Jesus' name. Magandang gabi po. Good evening. Good evening po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Palang gabi din po. Praise the Lord. Praise God. So, magandang gabi po sa bawat isa. Sa buhay po natin ay bilang isang Christian, tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan ng faith. Amen? Amen. So kapag walang faith, para bang hindi mo masabi na ikaw ay maliligtas o para bang hindi mo maintindihan ang pagiging Kristiyano. So maraming trials na dumarating sa atin. Amen? Maraming mga pagsubok at dumarating sa atin. May mga sakit, may karamdaman, may mga problema na hindi natin minsan maunawaan. Pero po bilang isang Christian, dapat po natin maintindihan na binigyan tayo ng Diyos ng isang pananampalataya at itong pananampalataya ito mga kapatid, ito po ay ibinigay ng Panginoon sa atin upang makilala natin lalo siya. Amen po ba? Amen. So, alam niyo po mga kapatid, ang faith is very important sa ating Christian life. Kapag tinanggal mo ang faith, ibig sabihin yan ay para bang wala kang piniwalaan ng Diyos. No? Ang pag-uusapan po natin, the characteristic of faith. Everybody says, the characteristics of faith. Pag sinabi characteristics, ito po yung kanyang karakter, kung ano meron yung faith. At ang Book of Hebrews po mga kapatid ay naglalaman ng mga characteristics ng pananampalataya. So basahin po natin ang Hebrews chapter 11 verse 1 to 3. Ako po ang verse 1, kayo po ang verse 2. Verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Verse 2, Kilala ng Diyos sa mga tao noong una niya dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. verse 3, sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakita ay wala sa kanyang nakikita. Ang Diyos po magpalang sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong na kabutihan sa amin. We pray, Lord God, that you continue to speak to us. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw po ang patuloy na mag-usap sa amin. Nawa, Panginoon, sa pag-aaral namin ng Book of Hebrews na ito ay patuloy po namin dumalim ang pagkakilala namin sa iyo. Higit sa lahat po, Panginoon, dumalim din po ang aming pananampalataya. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus and everybody says, Amen. Ang Book of Hebrews po, mga kapatid, ay hindi ko alam kung sino po ang author. Actually, marami yung nagkatalo dyan. Ang sabi nila ay si Paul, yung iba naman ay si Apollos. Yung iba naman ay si Merle, o kaya si Evelyn. Pero totoo mga kapatid, ay hindi ko sinabi kung sino ang sumulat nito. Actually, kahit ako rin ho, ay hindi ko siya kilala. Pero pag nakilala ko, titat ko sa inyo. No? So, ang Book of Hebrews nito mga kapatid, ay marami po nagtatanong. Sapagkat siya po ay maraming alam sa customary o costume ng Book of Hebrews, lalo na sila po, mga kapatid, ay para bang mga nag-scatter sila sa bilang isang Christian, na nagkalat sila po ay matatawag ng Messianic Jew. No?
no, sila po yung mga first Christians, mga Christian Jews. Hindi naman po sinabi ko sino po yung author. Ito po ay maaaring group of people na ini-encourage niya. Bakit po? Sapagkat during that time ay matindi ho yung persecution. At yung mga Christian noong araw ay unti-unti na lumalayo at nagbabackslide na bumabalik na po sa Judaism. Everybody say Judaism. Bumabalik na po sila. Kaya po ang keyword po rito is better than. Jesus is better than Moses. Ano po yan eh? Jesus is better than the angels. Jesus is better than Melchizedek. So yung keyword po dito mga kapatid ay about better. Para bang pinapakita ho dito na si Jesus Christ ay better than, He is superior than any other. Amen? So makita po natin mga kapatid, pag-uusapan natin ang Book of Hebrews chapter 11 na naglalaman ng Hall of Faith. Everybody say Hall of Faith. Yan. So makita po natin mga kapatid dito, so ano ba ang faith? Napakalaga makita ho natin. Pero bago po yun, ano po yung tatlong bagay, next slide, no, ano po yung tatlong bagay na characteristic ng faith? Next slide. Pero ano ang faith? So kailangan mo na maintindihan mo ang pananampalataya. No, kailangan maintindihan mo kung ano ang pananampalataya. Now, ang Greek word po ng faith is pistis. Everyone say pistis. Pistis. P-I-S-T-I-S. Pistis. Nang ibig sabihin po niya mga kapatid is believing. Na po, believing and trusting. No? Believing and trusting. Tingnan po natin mga kapatid. Next slide. Faith is believing on the things we hope for. Ang pananampalataya po mga kapatid ay yung ikaw ay naniniwala sa mga bagay na inaasahan mo. Amen? Amen. Sabi po gano'n sa 1 Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na ano po? Na mangyayari ang ating mga inaasahan. So ibig sabihin mga kapatid, para ganito. Para sintihan mo natin, sino po dito ang sumasakay ng bus? Sumasakay ng tricycle. Okay. So kapag sumakay ka ng bus o sumakay ka ng tricycle, magbabayad ka. Tama? So pagbayad mo, halimbawa po, nagbayad ka mula Commonwealth hanggang Pasay. Magkano yan? Sa carousel. Ano ba? Wala. Nasa 60 pesos. 60 pesos. Sabihin natin 70 pesos. So, pag nagbayad ka ng 70 pesos, kahit matulog ka, alam mo darating ka ron. Amen? Kahit na mag-traffic yan, alam mo darating ka ron. So, inaasahan mo na ikaw ay makakarating doon. So, ang pananampalataya mga kapatid ay yung ikaw ay nagtitiwala na mangyayari yung inaasahan. For example, kaya nga po mga kapatid, yung pagsakay mo sa sakyan, inaasahan mo na makakarating ka sa Pasay galing ng Commonwealth. Ang faith ay ganun din po mga minamahal. Ikaw po, once na lang ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, once na ikaw ay nanalangin sa Panginoon, yung pinapanalangin mo ay dapat ikaw ay umaasa na yun ay tutuparin ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, ang pananampalataya, nagtitiwala ka na ano daw po na mangyayari. Ano yung mangyayari? Yung inaasahan mo. So, ini-encourage dito ng sumulat ng Book of Hebrews, yung mga Christian na huwag kayong ma-discourage kung sakasakali matagal ang iyong mga pangyayari sa iyong buhay. Amen? Ini-encourage niya yung mga Christian na huwag kayong mag-give up sa inyong pananampalataya, no? At umasa kayo sapagkat yung nangako ay totoo at kayang tuparin ang kanyang pangako. So, ibig sabihin mga kapatid, once you are been praying to God, expect and believe na God would answer your prayer. Kaya po, all throughout po mga kapatid, makikita po natin mamaya. Number 2 po mga kapatid, faith is being sure. Everybody say, faith is being sure. Magkadikit lang pero maghihiwalay yan eh. Pinagdikit pero maghihiwalay sila. Pinaghiwalay. Faith is being sure.
Ibig sabihin po ng faith is being sure. Ang pananampalataya po ay pagiging tiyak at sigurado. Amen? Tiyak at sigurado. Sabi po kanina sa verse 1b, sabi niya, at katiyakan. Everybody say katiyakan. Katiyakan. Or sa English ay sure or certain. No sureness tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? So mga kapatid, nakakita na ba kayo ng hangin? Sino po nakita ng hangin? Sino po nakita ng utot? No? Sino po nakaranas na nasa loob kayo ng UV Express at may umutot? Diba? Kapag may umutot, ano pong pakiramdam nyo? Kapag English person, sasabihin niyang umutot, pardon me. Ang Amerikano ay, excuse me. Ang Pilipino, ngingiti at not me. No? So mga kapatid, hindi mo alam kung sino yung umutot, pero alam mo may umutot. Amen? Okay, yung umutot, nakikilagot tayo. Diba? Naalala ko yung nagkakagwisan, no? Kasama namin si Vanilla, ako, si Mama, mga tatlo, apat kami. Dala namin yung aso namin, ako, si Vanilla, si Mama. Sabi, ang baho! Mautot ka! Hindi ako nautot! Tapos ni Awi, hindi rin siya, lalong rin ako. Marinig ko si Vanilla, si Vanilla pala yung buot kasi nakabuhak. Isang ganun eh. Kapukang-kang na ganun. So, what is faith? Mga kapatid, ikaw ay naniniwala, sure ka na ang Diyos ay nakikinig at ang Diyos ay sasagot sa iyong prayer. Amen? Basta ang prayer nyo, mamaya makita ho natin, no? Basta makita nyo po, ano po pagkakaiba, bakit tuminsan yung prayers natin, ay bakit Lord, at taga-taga naman ang prayer ko. Always remember this, there are always three answers sa prayer natin. No, yes, and wait. Lagi sa yugat ng Diyos yan, no, yes, and wait. Yan po palagi. So, nag-faith naman ako, ba't mo ang sagot ng Panginoon? So, hindi po ganun ko kasi tatandaan po natin, kahit na may faith tayo, it's under the will of God pa rin. Amen? It's under the will of God. Kaya hindi po tayo magkaroon ng disappointment because God knows better. Diba? Say, God knows better. God knows better. So, dito lang po na tayo. So, sabi ganun na po kami, Bruce, at ikatiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo nakikita ang hangin, pero tiyakan na may hangin. Amen? Hindi mo nakikita yung umutot, yung utot, pero alam mong may umutot. Kasi yung baho eh. Amen? So, tiyak ka. Tiyak ka. Na mayroong Diyos na kung saan ay tiyak na nariyan siya kahit hindi mo siya nakikita. Amen? Walang isang literal na tao na makikita sa Diyos. Pero naniniwala ka na may Diyos. Bakit? Kasi nakitiwala ka sa Kanya. Amen? Palapakan this Lord. Number 2, faith gives reward. Ano po? Faith gives reward. Kapag ikaw po ay may pananampalataya, ikaw po ay bibigyan ng reward ng Diyos. Everybody say reward. Reward. Pag sinabi po reward ay gantimpala. Ano po sa verse 6? Sabi niya ganun, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Pag sinabi kaluguran, kasiyahan, katuwaan, sabi niya ganun, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos. Everybody say lumalapit. Now, kapag sinabi lumalapit, ikaw ay lalapit sa Diyos. Nagpapakumaba, tatawagin mo siya. So, sabi ko nun, no? So, pagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya o maniwala na may Diyos. Dapat mo na maniwala ka na may Diyos. Amen. So, napakalaga na ikaw ay magkaroon ng paniniwala na may Diyos. At doon ka lalapit sa Kanya. Okay? Pagkatapos noon, dapat sumampalataya na may Diyos
na nagbibigay ng gantimpala, kanino? Sa mga nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, mga kabagay ng isang Kristiyano, dapat maniwala siya kapag nag-pray siya, makikinig ka sa Kanya. At kapag ikaw ay nag-pray, dapat nananalig ka na meron kang tinatawag na Diyos. Kasi kapag wala kang pinakinggan at hindi ka rin nanalig sa Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, walang silbi ang prayer mo. Amen? Makita ho natin yan sa Matthew chapter 8 verse 10 na po, sabi ni Jesus Christ dito, namangha si Jesus nang marinig niya at sinabi niya sa taong sumusunod sa Kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Bakit po? Kasi hindi ko alam po kung ano po ito yung bata ho ata, yung katulong niya ho ata, ay ano po, may sakit at mamamatay na. Lumapit kay Jesus Christ. At ang sabi na gano'n ata ay, Jesus, may sakit ho yung katulong ko. Sabi niya, puntahan natin, pinigilan siya ng centurion, sinabi gano'n, Jesus, huwag na huwag pumunta. Huwag nyo nang abalahin. Sabihin nyo lang ho, gagaling siya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, namangha si Jesus. Takbuha. Wow! Parang wow! Ibang klase yung faith nito. Sabihin lang daw, magaganap na. Amen? So mga kapatid, kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, kailangan meron kang pananampalataya na ang Diyos ay makikinig sa iyong panalangin. Kaya sabi ni Jesus Christ, nung lumapit itong taong ito, in-appreciate ni Jesus Christ. Appreciated siya ni Jesus Christ. Actually, pinuri pa nga siya. Di natin sa verse 10, sabi niya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. So, ibig sabihin mga kapatid, ang dami sumusunod kay Lord, amen? Madami siyang pinagaling, marami siyang pinakain, pero isa lang, ang bukod tangi, nakitaan niya ng malaking pananampalataya. Amen? Kaya mga kapatid, kung meron ka lang kasing laki, sabi nga ganun, ni Jesus Christ, maliit na buto. Utusan mo ng buto ng mustasa, utusan mo to ang bundok ng yung bundok na yan, utusan mo, lumipat doon sa kabila. Susunod yun, kung meron ka maliit na pananampalataya. Amen. Mga minamahal, mga kapatid, ang pananampalataya, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na nakikinig sa iyong panalangin. Hindi lang ba siya nakikinig kung hindi naniniwala ka na sasagutin niya ang kanya. Amen? Yan pa po, Matthew chapter 15 verse 58, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya, nangyayari ang next slide. Sabi nga nun, sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Ano daw ang kasunod? Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din gumaling ang kanyang anak. Amen. Kapag ikaw po ay may pananampalataya, mga kapatid, kung ikaw po ay mayroong faith sa iyong buhay, no? At malaki ang iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo. Mangyayari ang hinihiling mo. Mangyayari ang pinagpipray mo. Kahit na imposible, kahit na mahirap. Kaya nga po, sabi sa Luke chapter 1, in God there is nothing is impossible. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen. Walang imposible sa Panginoon. Magagawa niya yung kanyang gustuhin. Amen? Amen. Number 3, faith gives wisdom. Nasabi po sa verse 3, dahil sa pananampalataya, maunawaan natin na ang silibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. So, kapanilikha ang mundo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, sinabi ng Panginoon, let there be light. Nagkaroon ba ng light? Let there be land. Nagkaroon ba ng land? Let there be waters. Nagkaroon ba ng tubig? Ano ginamit ng Diyos? Salita. Kaya po mga minamahal, ang pananampalataya ay naniniwala ka sa sinasabi ng Panginoon at sa kanyang pinapangako. Amen?
Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay nakikita mula sa hindi mga nakikita. Amen? No, mga kapatid, tingnan po yan. Pagkaralan niyo po lalo na yung last statement. Ang mga bagay na nakikita, saan na nagmula? Saan na nagmula ang mga bagay nakikita? Saan nagmula? Sa wala. Sa wala. Ano yun? So wala ka nakikita, wala pa yan, pero nanampalataya ka, makikita mo, yung priorities ka. Amen? Amen. May question si Pastor? Hindi mo pa nakikita nagbabago yung tao, pero alam mo na isang araw magbabago yan. Amen? Hindi mo pa nakikita ang bahay mo, pero nanampalataya ka na magkakabahay ka. Amen? Hindi mo pa nakikita na ikaw ay gumagraduate na, pero nananampalataya ka na isang araw matutupad na ikaw gagraduate na sa pag-aaral. Amen? Hindi mo pa nakikita na ikaw ay nagginagamit ng Lord. Di ba? Pero nananampalataya isang araw makita mo sarili mo, nag-preach ka na. Tingnan niyo po ako, saan ba? Saan daw nagmula? Sa hindi nakikita. Hindi ko pa nakita, kagaya ako. Hindi ko pa nakita na may sasakyan ako. Nung bago ko magkasakyan mo ako tanga. Nakaganon ako sa upuan doon sa Laloma. Sa upo, sa may gate namin. Gumaganon ako. Tapos gumaganon ako ng cambio. Sabi ni Pastor Kat at ni Awi, Pastor Pas, ano ginagawa mo? Huwag kang magulo, pumangkas ka lang. Bakit? May kotse ako. Tapos nabasa ko ng gate doon sa Laloma, ginaganon ko yung Sabi, mukhang baliw. Wala akong sakasakay. Pero nakikita ko, may isang araw nakasakay ako. Amen. At nung ako po yung nag-a-upload sa Korea, first time, walang passport, walang pamasahe, walang kilala. Basta sinasabi ko lang, mag-a-upload ako. Mag-a-upload ako. Oo, kasama ko nanay ko. Wala kami baliw. Nag-declare. Kailan ang flight mo? Bukas. Kinabukasan, dumating ako. Nakita ng kapitbahay. Sabi ko ng kapitbahay, ba't nalito ka ba? Kailan ang flight mo? Na-reschedule, bukas ulit. Hanggang isang araw nga minamahal, September 18. Nakalipad ako, punta ko rin. Dahil wala po kong alam na may winter doon, ang suot ko po yung sando. Wala eh. Tanong nga ikaw may passport. Ako wala passport. Pero niniwala ako na may Diyos. Inanay ko uto-uto din eh. Sabi ko, ma, ilabas mo yung bag ni Papa. Yung maleta niya. Nilabas nga niya. Very supportive. Ano nalagyan mo siya? Mga dami. Sa isip-isip na nanay ko, baliw na anak ko. O nung nag-abroad na ako. Siya rin baliw. Nag-abroad na ang anak ko! Mga kapitbahay namin doon sa Project 6, dalawa na silang baliw. Amen. Example, kahit din po sa lani ko, nasabi ng doktor, siya po ay pupatuloy ng yung kanyang paa. Lord, hindi po, nananampalataya. Simuna muna si Mama kasi pumayag na patuloy eh. Nawalan ako ng pananampalataya kasi nanay ka agad na. Sabi na ba, Mrs., patuloy na ko nanay yung paa niya. Hindi. Dok, hindi daw. Kinausap ko na pa, patuloy na ba mo? Ganyan. Wala pa ako nagagawa kay Lord. Taas eh, pag mataas yung blood sugar mo, nakakano. Oo. Hindi mo na alam eh, kasi parang nasulat pa niya. Yung ginawa, dinilitrans ko. Tapos ginakausap ko yung sugat. Sugat ka. Lumanis ka dun sa pangalan. Pagitan nyo nga. Amen? Amen. Wala pa ka natin si Lord.
Believe! Believe! Next night, ang sabi po gano'n mga kapatid, awit, Psalms 73 verse 16 to 17, kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap nang ito'y maunawaan. Kasi nga, ang hindi mo maunawaan eh. Oh, gayon man sa templo'y doon ko natuklas na ang masama ay mapapahama. Amen? Amen. Next slide. Faith is obeying and trusting God's word and command. Ulitin ko po. Faith is obeying and trusting God's word and command. Ang pananampalataya ay pagsunod at pagtitiwala sa salita ng Diyos at sa Kanyang utos. Amen. Tingnan natin mga kapatid, Hebrews chapter 11 verse 8. Sabi niya, dahil sa pananampalataya. So, si Abraham, kinausap ng Diyos, lumabas ka niya sa pera, diyan sa Ur, umalis ka dyan, dadali ka na sa lugar na pangako sa'yo. Tignan mo, ano ginawa ni Abraham? Ano ginawa ni Abraham? Sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos. Teka, hindi naman niya nakita ang Diyos. Siguro nang usap Diyos sa kanyang isipan, nang usap sa kanyang Diyos sa kanyang puso. Ano po nangyari? Upang pumunta sa isang lupaing, ano po? Ipinangako sa kanya. No. Ano po? Faith is obeying and trusting. So, ibig sabihin, ito si Abraham, sumunod at nagtiwala. Saan? Sa ipinangako, Nasaan na ba yun? Ipinangako sa kanya. So si Abraham, ang ginawa niya, sumunod siya, he obeyed, at nagtiwala siya. Saan? Sa God's Word. Ano yung God's Word? Pumunta siya sa isang lugar na ipinangako sa kanya. Ano po sabi? Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Total dependence on God. Amen. Parang hindi klaro. Pero andun yung kanyang pananampalataya. Amen. Amen. Mga kapatid, ano pong punto? If God says to you, kapag may sinabi si Lord sa'yo, panampalatayanan mo yun, panghawakan mo yun, sundin mo yung utos ng Diyos, kapatid, kasunod doon ay himala sa iyong buhay. Amen? Kahit na, para bang magulong, Lord, magulong, saan na pupunta? Eh, siguro kung si Abraham sa panahon natin, saan na pupunta? Basta. Sumunod ka lang. Pakita mo, hindi nagtanong, Lord, saan po ba? Saan po ba? Kaliwa ka lang. Hindi, pakita ka lang. Bakit? Kasi kilala niya yung Diyos eh. Once na kilala mo, Panginoon, andun ka ang pagtitiwala mo. Amen? Ano yung pagtitiwala mo? No? Next. Faith is not the absence of trials and testing. Hindi porkit ikaw ay may pananampalataya, accepted ka na sa trials, no. Mga kapatid, sa totoo lang po, nakita mo natin, mga minamahal, sa chapter 11, verse 7 to 8, sabi ko dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kung hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hahatulan ang salibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang sa tuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano po pagsubok ni Noe? Dalawang bagay. Number one. Ano po number one? Na pagsubok niya. Una, walang naniniwala sa kanya na magkakaroon ng bagyo. Wala! Pangalawa, persecuted siya. Matinding trial siya, matinding testing, tatawagan ka na baliw. Kasi hindi pa naman umuulan eh. Amen? Verse 8, dahil sa pananampalataya ng Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan pumunta sa isang lupain na pinangako sa kanya. Sumunod nga siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pangalawa, si Abraham,
Ano po ang testing niya dito? Hindi niya lang siya pupunta. Testing ko yun. Di ba? Pupunta ka ba sa isang lugar na hindi mo alam? Nasakay ka ng taxi. Saan po tayo, ma'am? Basta. Basta. Saan po yung basta? Mag-drive ka lang, basta. Ang sabi ng driver sa'yo, ma'am, okay lang kayo? Basta nga eh. Mamaya, dili ka ng driver doon sa mental hospital. Kasi walang lugar na basta eh. So, verse 11, dahil di sa pananampalataya si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging kahit na siya matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Yan ito si Abraham. Ano testing sa kanya? Hindi porkit makabalik may faith ka, wala ka ng testing. Hindi, ito may testing to. Si Abraham ay matanda na at kanyang asawa ay wala kayang mag-anak. Testing sa kanya yan. Kung paniniwalaan niya. So mga kapatid, hindi porkit may faith ka, wala ka ng testing. Sa testing and trials nga, masusubok ang pananampalataya mo. Amen. Amen? Amen. Pag wala kang testing at wala kang trials, hindi mo masusubok ang faith mo. Kahit na anong gawin mo. May gusto si Pastor. Amen. Nasubukin ng Diyos si Abraham sa pananampalataya din. Nagudyok sa kanya na ialay ang si Isaac bilang handog ng Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya iyon. O, kita mo, sa testing din. Yung kanyang anak, ipapangako. Sino pa po mga kapatid? Tuloy-tuloy po ito. No, sa 31 at 34. Dahil sa pananampalataya, si Rahab ay babaeng may maruming pamumuhay at hindi napahamak sa kasama ng mga nagsakop ng Diyos sapagkat nalugod niyang pinatuloy ang mga ispiyang Israelita. Verse 2, nagpapatuloy pa ba ako? Sabi niya ganoon. Kung ang panahon ay para maislaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefti, David, Samuel at mga propeta dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. If you want to win, kung gusto mo na magtagumpay ka sa iyong buhay, kailangan mo ng faith. Amen. Ulitin ko po, kung gusto mong magtagumpay sa iyong buhay, kailangan mo ng faith. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung gusto mong magtagumpay, lakasan mo. Sabihin mo, kapatid, kung gusto mong magtagumpay sa iyong buhay, kailangan mo ng pananampalataya. Yun ang verse 33. Sabi nga ng verse 3, dahil sa pananampalataya nila kanino sa Diyos, ano po nangyari? Nagwagi sila. Nagwagi sila. Gusto mo magwagi sa trials mo? Kailangan mo ng faith. Amen? Gusto mo magwagi sa kahirapan? Kailangan mo ng faith. Mga kapatid, hindi nangangahulugan na babagsak ang pera, no? Nananampalataya ka, pa nagtrabaho ka, pagpapalain ka. Ganun po yun. Di ba? Nananampalataya ka. Na kapag ikaw naglingkod kay Lord, no, sasamahan ka niya. Nananampalataya yun. May gusto si Pastor? Amen. Na kahit may problema, basta tuloy-tuloy ka lang. Hindi Lord. Hindi Lord. Wala makikipigan sa pananampalataya. Isang araw, magwawagi ka. May gusto si Pastor? Amen. Napakalaga yun, mga kapatid. Kung nanalo at nagwagi ang mga lingkod ng Diyos ng Old Testament at ang New Testament, mga kapatid, ikaw din na sumasampalataya sa Panginoon ay magwawagi sa iyong buhay. Amen? Kailangan mo lang na pananampalataya. Kailangan mo lang na pagtitiwala sa Diyos kahit na magulo, madilim at di mo alam ang nangyayari.
Lord, pero kahit ano pa man po ang nangyayari sa aking buhay, isang bagay lang po totoo, Panginoon, nagtitiwala at nananampalataya ako that you are in control. Amen? Diba? Kasi minsan tayo mga kapatid, madali tayo ma-discourage. Pag hindi sinagot yung prayer natin, ayaw, wala. Ikaw sa Diyos na. Amen. Ang haba-haba ng prayer nung hindi sinagot. Always remember, yes, no, and wait. Amen. No nga eh. Diba? Pag sinabing no, no. Pag sinabing wait, wait. Everybody say wait. Wait. Magkaiba ang wait sa no. Ang no, wala talaga. Ang wait, matuto ka maghintay. Amen? Amen. At yung isa ay yes na yes. Di ba? Paano na malalaman na yes na sagot ang Lord? Peace, kapag may peace ka na sa part mo. Pero kapag wala pang peace, may struggle ka pa, kapatid, patuloy mong hanapin ang Panginoon. Patuloy ka manalangin, patuloy ka maglingkod ka, isang tabi mo muna yan. Wala pa akong peace, mag-pray muna ako, maglingkod muna ako, mag-worship muna ako. Amen? At isang araw, mga kapatid, ikaw po ay magwawagi. Bakit? Verse 23. Dahil sa pananampalataya nila, kanino? Sa Diyos. Ano nangyari? Nagwagi sila. Saan? Laban sa kaharian. Namuhay sila ng matuwid. Yun o. Una, nagkaroon sila ng pananampalataya, matagtagumpay sila. Pangalawa, namuhay silang ng matuwid. Ibig sabihin, yung buhay nila ay tama sa harapan ng Diyos. Amen? Tama sa harapan ng Diyos, hindi yung tinamaan sa harapan ng Diyos. Magkaiba yung tinamaan at yung tama. Yung tinamaan ay meron kang tama sa ulo. Pero yung may ikaw ay tama sa harapan ng Diyos, yung buhay mo ay tama sa Panginoon. May kosa si Pastor. Kaya sila nagwagi. Dahil pananampalataya sila, sabi ganon, dahil sa pananampalataya sa Diyos, nagwagi sila. Tingnan niyo po pananampalataya sa Diyos, nagwagi sila. Laban sa kaharian. Namuhay sila ng matuwid. Ano yung matuwid? Diretso. Walang kaliwa, walang kanan. Diretso. Sa harapan ng Diyos. Kaya kinilugdan sila ng Panginoon. Kaya kaya natuwa Diyos sa kanila. At dahil doon, sabi ko noon, no? At nagkamit sila ng mga ipinangako ng Diyos. Amen? Tatlong bagay ang ginawa nila kung bakit sila nagwagi sa harapan ng Diyos. Number 1, nagkaroon sila ng pananampalataya. Number 2, namuhay sila ng matuwid. Ibig sabihin, tama yung buhay nila sa Diyos at sa kapwa. Amen. Tama yung kanyang buhay sa Diyos at sa kapwa. Paano malalaman na tama ang ginagawa mo? Kapag ang ginagawa po natin ay ayon sa salita ng Diyos. Doon mo makikita na matuwid ka kapag nilalakaran mo, sinusunod mo yung prinsipyo at sinasabi ng Panginoon. Hindi yung gusto mo. Hindi yung gusto natin. Amen. Sabi mo sa ating mga kapatid, ang gusto ng Diyos, ang sundin natin. 34, napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Sila'y mahihina. Tingnan niyo po tao lang dito. No? Tao lang din sila eh. Ano sabi ko doon? Sila'y mahihina. Hindi sila malakas. Amen. Hindi sila Superman. Wala sila superpower. Sila'y mahihina. Ano sabi ko doon? Ngunit, binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang strength nila, ang kalakasan nila, ay hindi sa kanilang lakas,
kundi sa kalakasan na nagmumula sa Diyos. Amen. Napakahalaga po yung mga kapatid na makita natin bilang Kristiyano. No? Yan po yung pananampalataya na makita natin. Once we practice the faith, makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Sometimes, impossible. Kaya nga yan. Sa tao, imposible. Hindi logic, ang logic, di ba? Logic, science eh. Pero ang faith, walang logic eh. Totoo yan. Nakita mo si Naaman. Naaman ba yun? Yung sabi ni Elisha, nagkaroon ng ketong si Naaman. Ano sabi ka na ni Elisha? Lumapit ito si Naaman. Elisha, pag-pray mo nga ako. Hindi pa nag-pray ni Elisha. Ano sabi ni Elisha? Mag-swimming ka dun sa Jordan River. Eh yung Jordan River eh, maputi. Sabi ni Naaman, ano man itong propetang ito eh? Ano man ito na paniguin mo ako sa maputik na kalabang ata, nag-igot dito. Tapos ako pag ano man niya na pag-swimmingin niya yan. Eh sabi ko na 7 times na po lumoblok. Eh 7 times, lumubog nun. 1, 2, 3. At tagal nun. Siguro mga 1 minute o 2 minutes ka lumulubog ng gano'n. Eh syempre, pumunta pa sa gitna para lahat eh. After 7 minutes na lubog niya, pag wala. Naging baby skin siya. Kubinis. Amen? Sometimes, ang faith, wala sa logic. Wala sa logic. Naalala ko lang, ay yung salita, basta. Amen? Basta na ang Diyos ay makikinig sa ating panalangin. Amen? Basta na ang Panginoon ay bababa sa ating kalagitnaan. Basta ang Panginoon ay kayang gumawa ng himala. Amen? Basta ang Panginoon ay kaya niyang gumawa at sigutin yung ating mga prayer requests. That is faith. That is faith. Kaya po mga minamahal, mga magulang kapatid, napakahalaga po ito. Kung meron ka faith, if we believe in Jesus. Minsan, na-overwhelm tayo ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Na-overwhelm tayo ng mga problema at di natin nakikita ang Panginoon. Na-overwhelm tayo ng mga pagsubok na nangyari sa ating buhay. Na-overwhelm tayo ng mga sunod-sunod na trials sa ating buhay. Kaya alam ang solusyon. Let me give you suggestion, mga kapatid. Have faith. Have faith. At doon mo mararanasan yung Hebrews 11:6 na nagbibigay siya ng reward. Doon siya magbibigay ng reward. Ano man ang trials na meron ka, anong pagsubok na meron ka, naniniwala ako na kayang sagutin ng Diyos yan. Amen. If you believe. If you believe. Walang mahirap. Walang imposible sa Diyos. Patuloy mo siyang hanapin. Patuloy kang tumawag. Naalala ko nung ako'y maliit pa. Ako po'y
grade 3, grade 4. Nag-uugas ako ng jeep. Tapos may dumadaan na aeroplano dyan. Bata ako no. Tapos sabi ko, bye-bye! Kasama ako dyan isang araw. Sa aeroplano. Sa Mindanao Avenue. Kasi yung pinsan ni Mama may karinderya, winahumpas ako yung mga pumaparado ko. Tuwa-tuwa ako doon. Ano na ako, palit ako. Tapos ang araw, sabi ko, Lord, sarap kayo siguro sumakay dyan. Puro pangarap. Kasi wala naman ako. Meron na ako Diyos. Ngayon, sumasakay na ako ng aeroplano. Amen? Na isang araw sabi ko lang, ini-imagine ko lang, nakasakay ako ng aeroplano. Anong pakiramdam? Yung lilipat kayo, mag-iiwalay, parang mag-iiwalay, bituka mo. Mahulad yung bituka mo, tsaka yung ano, parang magiging manananggal. Pag gumaling yung plano, uno ko sa kanya pa lang, gano'n. Tapos, tumaan yung turbulence. Gumanong ganyan ang plano. Sabi ko, kung mamatay na ako, mamatay na ako. Tinupad ng Diyos. Tinupad ng Diyos. Kaya looking back, when I was very young, kasi laki ako ni Nong. Sabi ko, ngayon, dahil narating ko. Kasi, tumira ako sa kali. Tumira ako sa kali, nagbabalas ako ng jeep. Narulog sa jeep eh. Nagugas ako ng jeep. Ibenta ako ng basahan. Si mama ko, nagtatahiyan. Sabi ng mga jeep driver, puti-puti mo, ang lusog-lusog mo, patagwawalas ka ng jeep. Ganyan. Then I realize, lahat ang sinagot ng Lord, yung prayer. At naniniwala ako, kung ikaw ay mananampalataya, at kung ikaw ay lalapit sa Diyos, sasagutin din niya ang panalangin mo. Kahit na mahirap, kahit na imposible. Kasi nangyari sa akin. Nangyari sa akin. 4, 8, 5. Kaya nangyari ko. Alam niyo yun. Nakakain na kayo ng kanin baw? Malamig na kanin. Kanin baw? Kanin at sabaw? Ayun. Natuturin ako ng mangutang ng pagkain. Kasi walang walis ng jeep eh. Walang hugas ng jeep. Nagutom ako. Oh. Mangutang ako sa pinsan ni Mama. Kaya ewan ko si Ate Mila doon, pinunta, Carlay, yung akik mo, yung anak mo, nangutang dito ng ginilin. Oh. God is good. God is good. Kaya kahit imposible sa iyo, kahit mahirap at parang imposibleng mangyayari, yan ang gusto ng Diyos na mangyari. Amen? Let's all stand up. Hallelujah. Lord God, we bless you, Father. We honor you tonight, Lord God. You are great, God. We acknowledge you, Lord God. Panginoon, we believe that you are the God who do miracles. We believe that you are the God who answer our prayer, Lord God. Salamat po. Sabay-sabay po natin sabay ng away ko ito.
We bless you, Lord God. Ikaw lang ang sasabihin. Paligid man ay magiling. Kahit may suliranin man, Palagi ka. ang aawit, Ikaw lamang. Sabay-sabay ang sabihin. kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin Kung ikaw ay nananampalataya, ako'y inibig mo awitin mo to na nagmumula sa iyong puso na may pananampalataya. Panginoon, mula sa langit o Diyos, pakinggan mo ang mga panalangin ng bawat isa na rito, Lord God, na kanilang mga awitin. Kahit kailan. Oh, Lord. In the mighty name of Jesus, we worship you. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin Laging lahat, laging lahat, pag-ibig mo. sa akin walang hanggan. Inibig mo. Inibig mo ako noon pa man. Kailan Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. inibig mo ako. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo. Inibig mo ako noon pa man. Mga minamahal, minsan ang hadlang sa ating mga panalangin ay ating mga kasalanan. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 59 verse 2, hindi ako bingi para hindi kita marinig, hindi ako bulang para hindi ko makita. Ngunit ang iyong kasalanan ay siyang nagkikadlang, siyang naglayo sa iyo at sa akin, upang hindi ko kayo marinig at makita. Mga minamahal, mga mga kapatid, napakahalaga na tayo po yung magpalinis sa ating Diyos. Sumunod po ang bawat isa sa bigsi panalangin, sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbabang lubos. Inaamin na ako yung makasalanan. Na ako po, Panginoon, ay nagkulang. Sinasadya man po o hindi, Panginoon.
Ako po ay nagkasala sa iyo. Patawarin niyo po ako. Linisin po ninyo ako. Panginoon, tanggapin niyo po ang aking mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, ngayong gabing po ito, sabay-sabay po tayo mag-pray. Ipalapit po natin kay Lord yung ating mga prayer requests. Hallelujah. Diyan po yung ating mga prayer requests, mga kapatid. Ilapit natin kay Lord. Ama, sa pangalan ni Jesus, alam po namin, Panginoon, ngayong gabing ito ay bukas na po, Diyos, ang langit. At alam po namin, Panginoon, pakikinggan niyo po ang aming mga panalangin. Nawa, O Diyos, sa aming mga panalangin, Panginoon, ay makarating sa inyo. At nananampalataya kami, O Diyos, na ito po isasagutin po, Lord God. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nilapit po namin sa iyo, Church, Lord God. Lord, hallelujah, Lord God. Tuloy po sa Paranaque, Lord God. Lord, sa Luzon, Lord, Jesus, Lord, sa Walo, sa Mindoro, Ama, sa Mayroon, Panginoon, sa Walos, Lord God, in the mighty name of Jesus. Ikaw po, Diyos, sa mga Panginoon, Lord, we pray, Lord God, na yung biyaya, Lord, po mga nasan, Lord God. In the mighty name of Jesus, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na yung biyaya, Lord, po mga nasan, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name, salamat po, Panginoon, sa mga katulad dito sa church, Panginoon, Lord God. Sa may church, Panginoon, Lord God, na maranasan natin yung biyaya, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Lord, ang iyong kapangyarihan po, Diyos, yung patuloy mo maranasan. Ikaw po, Diyos, sa pagkakagawa, Lord God. In Jesus' mighty name, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Mga kapatid, sabay-sabay natin pag-pray ang ating worship service sa Sunday at yung ating gift service sa Sabado. Let's pray! Sa pangalan ni Jesus, winawasan ang kailangan ng Espiritu ng Diyos na nabubuhay sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, maranasan ang Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Mga kapatid, sabay-sabay natin yung pag-pray ang mga pastors. Ilapit natin kay Lord ang mga pastors. Let's pray. Ilapit natin kay Lord. Let's pray.
let's pray for the revival sa ating pamilya, sa ating barangay, sa ating bansa, sa ating city, sa ating bansa. Ilapit natin sa Diyos. Let's pray. Mga kapatid, let's pray for our family. Ilapit natin kay Lord ang ating pamilya, kaligtasan, proteksyon, salvation mula sa apoy ng impyerno. Let's pray! Hallelujah. Mga kapatid, let's pray for our finances, trabaho, negosyo, pabayad ng kuryente, tubig, pang-upang. Let's pray. Hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Lord, in Jesus' name, we lift up sa mga ng kahirapan, Espiritu na nagalaman ng pagpapala. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, ay mo ginawasan para wala sa nagalaman ng pagpapala, Lord, sa in Jesus' name. Lord, salamat sa mga clients, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa sila, Lord, sa in Jesus' name. Salamat, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, para sa pangalan ng Jesus, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ, Lord God, sa pangalan ng Jesus. Mga kapatid, let's pray for the nation Philippines. Mga ating presidente, pag-pray natin ang Iran, ang Israel at ang Amerika. Ilapit natin kay Lord. Let's pray. Hallelujah, Lord. Nagilapit namin sa iyo, Panginoon, sa Pilipinas. Amen, amen, amen. Ikaw po sa pagod ng Pilipinas. Sabay-sabay natin yung pag-pray ang Mindoro. Kailangan pa po ng CR, kailangan pa po ng personates, at kailangan pa po ng tubig. Ilapit natin kay Lord na makapag-raise ng fund. Ilapit natin sa Lord si Pastor June at ang mga tuwo na tumutulong sa kanya. At ang mga kapatid natin na pagpalain sa Lord. Hallelujah. Let's pray! Hallelujah.
Mga kapatid, ipagpray po natin yung pastors and workers working, misyon sa Walos, misyon sa Mindanao, ilapit natin kay Lord. Let's pray. Hallelujah. Mga minamahal, pag-pray po natin ang kaliwa, sa kaliwa at sa kanan natin. Sige po, group yourselves into please. Dito po, dito po. Sige po, makawak-kawak po ng kamay, pag-pray siya. Sige po mga minamahal, let's pray. Kayo po mga kapatid, ilapit mo kay Lord ang iyong personal prayer request. Whatever your personal prayer request, ay ilapit natin sa ating Diyos na uwang. Hallelujah. Sige po, ilapit mo kay Lord ang iyong personal prayer request. Thank you, Jesus. Whatever your desire is, have faith, pray. Taas po natin yung mga kamay. Ama, sa pangalan ni Jesus, I pray right now in the mighty name of Jesus.
Lord, ikaw po, Diyos, sa patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Ano man po, Panginoon, sa nagkaramdaman naman, at kahit inoon ng epilet na ito, and right now, in Jesus' name, let touch them, Lord God, touch them, Lord God, hipuin niyo po, Panginoon, na mapagpala at maghiwala mong kamay ang bawat isa na rito, Panginoon naman. Lord, right now, dantay mo, ipatong mo, the miraculous hand of God, be upon them, Lord God, in Jesus' name. And Lord, right now, sa pangalan ni Jesus, lahat ng kanilang problema, ibibigyan mo ng solusyon, Panginoon naman. Lord, sa pangalan ni Jesus, and Lord, I pray for financial breakthrough upon them, Father, in Jesus' name, Lord God. And Lord, right now, I cancel any works of the enemy, Panginoon. Lahat na nagnanakaw ng pagpapala nila, I rebuke it in the mighty name of Jesus. Lord, we apply the blood of Jesus be upon them right now. In Jesus' name, Lord God. At lahat na may sakiramdaman right now, I command healing to flow. I rebuke any sickness and diseases mula sa ulo hanggang sa pangalaman nila, Ama. Sa pangalan ni Jesus, let your miracle hand touch them, Father, by faith, Lord God. By faith, Lord God, in Jesus' name. And Lord, we believe, Lord God, we believe it. We receive it, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagbutin. We bless you, Father. We honor you. Hallelujah. Mga kapatid, let's open our lips and give thanks to God. Sige po, pasalamatan natin ang Diyos na buhay at tanda ng ating pananampalataya. Yes, Lord God, salamat po. Salamat po sa We receive it, thank you, Lord God. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you so much. Oh, hallelujah, hallelujah. Have faith, have faith, have faith. Have faith. The days of my life, Lord Jesus. Patuloy pa rin. Ibig mo bubod ang buhay ko para sa isang Pilitin mo kami. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay nananampalataya na mararanasan nila ang deklarasyon na ito. Mangyayari ito sa kanilang buhay. Na uulan ng pagpapala sa kanilang buhay. Dadaloy ang blessing. Dadaloy ang healing. Dadaloy ang kapayapaan. Dadaloy ang kasaganaan. Dadaloy ang matinding presensya mo. Sapagkat yun po ang nais mo sa inyong mga anak-anak. Maranasan nila at nangyayari sa kanila. Sumayin niyo ang dakilang pag-ibig kita. Biyaya ng Panginoong Kristo at pagsama ng banal na Espiritu. You are forever blessed and blessed. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.